Magandang araw po mga kuwangis ko kung saan man sulok ka ba ng mundo. Ito ay inyong lingkod, Anton Olson, sa mga kapwa ko OFW John sa Middle East, Yom Kinsay. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, please lang, please subscribe nyo naman ako at i-like din ang aking mga videos. Ngayon po, pag-uusapan natin tungkol po kay retired General Okis. Ito po yung hinuli kamakailan dyan po sa NAIA na galing po ng Thailand sa kanyang pagbabakasyon, di ba? Yung hinuli siya dahil nagpapahayag lang siya ng kanyang damdamin tungkol sa katiwalian sa nangyayari sa gobyerno. Pero pinagdiskitsahan siya, hinuli siya, kinulong siya. Buti nga nakapagpiyansa. Pero ang pinakamahirap dyan, hindi pinapasok yung mga abogado niya para kausapin. Abogado to abogado. Dinala agad siya doon sa Kamkrame. Retired General na yan eh. How much more pa yung mga taong katulad natin ng mga walang boses sa lipunan. So, siguro, ihilay na lang natin sila. Hilay na lang tayo ng mga ng mga hinayupak ng mga satanas, mga demonyo diyan. Ang hirap na ngayon magsalita kapag ang kinakalaban mo ngayon yung administration. Hindi na sila naniniwala sa salitang freedom of expression. Kasi ngayon kahit sino ngayon nagsasalita tungkol sa katiwalian, pag nanakaw. 25 na walang nakukulong ng mga ang nakukulong ngayon pa ng mga butiki, walang mga pating, walang mga balyenang nakukulong ngayon. Kaya naniniwala ako na talaga bangag talaga eh. Ito, panoorin po natin yung litanya ni retired Pokes. Ina-announce sa media. Ngayon, kung hindi lang namin nalaman na may mga banta, malamang sa malamang, kung hindi alam ng media, talagang secretive yung pagkaka-aresto sa inyo, General, kanina. Maaring gano'n nga, no? Pero inaasahan naman actually namin yung warrant of arrest. Ang ano kasi dyan, dahil yung kaso ko naman talaga ay available, ang plan talaga namin yun, kung mayroong warrant of arrest, magbo-voluntary surrender ako para ayusin na lang na maayos yung kaso. Pero yun nga, dahil nagpunta ko abroad, ang timbre sa akin ay, yun nga, arestuhin ako pag landing sa aeroplano sa terminal. At Actually, ganun ang nangyari. opo, siya ang nangyari. At kanina, sir, paglapag niyo pa daw sa airport, sa paliparan natin sa NAIA, hindi rin po kayo nagkaroon ng chance na makausap po yung mga abogado? Pakikwento po, sir, yung paglapag po niyo dito sa bansa. Totoo yan, sinalubungan ko ng ating mga kapulisan, yung CIDG, NCR, dyan sa tube ng aeroplano. Tapos binasahan naman ako ng Miranda rights, yung aking karapatan bilang akusado. Pero paglabas namin ng terminal, pag nag-clear namin sa customs, saka sa immigration, inaasahan ko na dahil nandun yung mga lawyers ko, ay payagan sila na mag-consult sa akin at makasama maski isa sa kanila kung saan ako dadalhin ng PNP CIDG. So unfortunately, hindi nga pinayagan na makalapit o makausap ako ng aking lawyers. Opo, sir, kayo po ay miyembro, no? Past president ng PMA Class 81, produkto po ng Philippine Military Academy sa inyo pong career sa Armed Forces. Never po kaming nakabalita na kayo po ay na-involved sa anumang irregularidad. Ano po para sa inyo bilang veterano, ang sinapit po ninyo sa dulo po ng inyong karera na kayo lamang po ay naghahayag ng inyong mga puna sa pamahalaan? Totoo yan, although of course retired na ako, nakikita ko kasi bilang isang Pilipino at bilang dating sundalo na nagserbisyo na matagal sa ating bayan, nakikita ko na kawawa naman yung bayan natin. Marami mga kapwa Pilipino naghihirap. Tapos yung ating mga ibinoto, yung ating mga piniling mga leader, yung ating mga politikong pinagkatiwalaan natin para magserbisyo sa atin, ay iba yung ginawa nila, di ba? Sa halip na serbisyohan tayo, yan, nilapastangan nila, nagnakaw sila. Yung mga dapat na
pera gamitin sa mga proyekto para matulungan yung mga kababayan natin, lalo-lalo na yung mga mahirap, ay hindi nagawa. Naging ghost project. Ginamit nila yung pera, nakuha nila yung mga pera para sa pangsarili nila. So, napakasakit isipin yung gano'n nangyayari. Samantalang marami sa ating mga kababayan naghihirap. Opo, bago lang po si Partner Mar. Sir, you could have stayed silent eh. Meron po kayong kalayaan, no, na pumili na manahimik. Kim-kimi na lamang yung mga puna in your own at hindi po sa publiko at hindi po bumuo ng pangkat yung United People's Initiative para po magpahayag nga ng voice of dissent. Ano bang naging tipping point sa inyo, General? Bakit po kayo umabot sa pakikibaka po na ganito? At totoo yan, ano? Retirado na ako eh. Nagsilbisyo na ako sa bayan natin matagal sa Armed Forces, sa active service. Pero yun nga, buong-buo pa rin yung aking pagmamahal sa aking bayan. Andyan pa rin yung idealismo sa akin. Lalo na naghihirap yung ating bayan. Tapos may mga nagdalapastangan, may mga nagte-take advantage sa ating bayan. So sa akin, hindi katanggap-tanggap yun. So sabi ko, we need to do something. And of course, yun nga, panagutin itong mga nagnakaw, mga naglapastangan, mga nagtaksil sa tiwala ng mga taong bayan. Panagutin sila. Unfortunately, imbes na sila mapanagot, makasuhan, makulong, ako ngayon na yun nga, nagpapahayag ng mga damdamin, yung puot at galit dito sa mga matinding corruption nito. Ako pa yung kinasuhan at didetain. Opo, General, mayong gabi si Admar po. Sir, marami daw Gabi, Admar. marami daw pong mga police doon sa airport at nakita niyo ba parang overkill naman masyado kayo lang po yung sinasabing arestuhin pero maraming sabi din sa akin ng mga naging pasahero doon na parang daming mga police ba? At totoo yan, medyo nagulat nga rin ako sa dami ng mga pulis doon. Both uniform saka yung mga plainclothes policemen. O ayan, yan ang paliwanag ni General Focus sa paghuli sa kanya. Di ba? Malinaw na sa baw. Sabi niya, yung sinasabi niya lang tungkol po sa katiwalayan, sa nangyayari, sa pagkamkam, tampira ng taong bayan sa pagnanakaw. So yung magbibigay ka lang ng yung mga inahing na sinasabi na tungkol sa pagnanakaw, ikaw pa ang inuhuli. Pero yung totoong mga salary ng mga magnanakaw sa taong bayan ng mga politiko, hindi nabibigyan ng hindi nabibigyan ng kaukulang maikulong, mapanagot sa batas. Di ba? Kaya nakakalungkot pakinggan po sa mga tao na nagbibigay ng hinahing tungkol po sa katiwalian, yung parang kinakalampag mo yung gobyerno para magising sa katotohanan sa nangyayari, hindi pa rin nagigising. Maliban lang kung isa kang bangag talaga. Kapag bangag ka na talaga. Parang pinipilit mo na lang sarili mo na gumalaw, pero sa totoo hindi na kaya ng utak mo. Yung nagpapagalaw na lang yata yung mga nakapaligid sa'yo, pero yung totoo talagang namumuno, parang hindi na yata kaya. Parang pinipilit na lang nakapaligid sa kanya na ipagpatuloy ang panunungkulan, pero obvious naman talaga. Bagsak na bagsak ang ating ekonomiya. Kaya tayong mga OFW, tuloy-tuloy lang po ang paglilinis natin sa inodoro, pag sa inodoro, kung ano pa dyan, paglalabada, kung paglilinis po sa buong bahay ng mga amunin nyo dyan, tuloy-tuloy lang. Kasi wala nang pag-asang taong bayan kung namumuno ay isang bangag. Kaya mo na mga kawangis ko, yan muna ang update natin sa mga hindi pa nakasubscribe. Subscribe mo na sa aking videos at i-likes din. Sa ngayon, masalam and bye-bye.